Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Kabanata 781 hanggang Kabanata 770. Kabanata 781. Mayroon kang lakas ng loob, pinapalo ng ganon ang young master ng pamilya Drake. Tatingin ko ay dapat ka nalang umalis sa pamilya Taylor. Itigil mo na ang pagkaladkad sa amin kasama mo. Galit na galit ang isa sa mga miyembro ng pamilya Taylor. Tama iyan. Young Master Drake ang pinag-uusapan natin. Oo naman. Nasaktan mo ang ilang young master ng isang second class na aristokratikong pamilya noon. Ngunit gusto naming mapanatili ang reputasyon ng aming pamilya at isa kang magaling na manlalaban at kaibigan mo ang Goddess of War. Hindi namin nais na magdulot ng problema sa iyo hanggat hindi ka lumalampas sa iyong mga hangganan. Ngunit tinanggap mo ito para sa ipinagkaloob. Ngayon ikaw ay napakawalang hanggan, matapang nasaktan si Young Master Drake. Galit na galit din ang isa pang miyembro ng pamilya. Natatakot siya na lahat sila ay madala sa usapin dahil sa auction ni. Binigyan ni Fiona ng nakakainis ng ngiti habang humakbang pasulong. Huwag kang mag-alala, Lolo Taylor. Walang mangyayari, sabi niya kay Old Man Taylor. May magandang dahilan para matalo si Young Master Drake. Hindi lang dahil pinalis sila ng young master ni Selena. Gusto ng lalaking iyon na samantalahin ang ating Selena at alagang nagalit siya nang malaman niya ang tungkol dito. Kaya pala niya binugbog ang lalaking iyon. Dito, kinabog ni Fiona ang kanyang dibdib. Pero huwag kang mag-alala. Tiyak na hindi namin dadalhin ang pamilyang Taylor dito, pangako niya. Hindi basta-basta papatayin ng pamilya Drake ang mga inosente, di ba? Ang pinakagagawin nila ay patayin ang pamilya natin. Marunong ka talagang magsalita, Fiona. Tumawa si Theodore. Hindi ka naman parte ng pamilya Drake. Paano mo malalaman na ang pamilya Drake ay hindi magsusungit sa atin dahil sa galit? Sa totoo lang, hindi rin sigurado si Fiona sa sarili niya. Pero sa sandaling ito, hindi siya maaaring sumuko. Simple lang. Marami sana silang nagagawang gulo kanina kung ginusto nilang gawin iyon ay binugbog ang lalaking iyon kahapon ng umaga at tanghali na kinabukasan ngayon. Pero hindi ko nakikitang dumarating ang mga tao ng pamilya Drake. Kaya siguradong hindi sila lalapit. Pagkatapos ng lahat, may magandang relasyon kay Miss Tanya. Hindi pwede. Sumingit agad si Ivan, he's the young master of the Drake family. Napakarami nilang magagaling na manlalaban. Paano nila hahayaang mag-slide ito? Iniisip ko talaga na ang pinakamagandang gawin ngayon ay ang sumuko sa pamilya Drake. Patawarin mo siya at aminin ang kanyang mga pagkakamali at humingi ng tawad. Bakit ako pa ang dapat yumuko at humingi ng tawad kung siya naman ang nagtangkang hawakan ng asawa ko? Niloloko mo ba ako, Ivan Taylor? Sa tingin mo ba gagawa ako ng ganyan? Chuckled, walang pakialam ang ekspresyon niya. Mas maganda kung hindi sila pumunta. Kung gagawin nila, papatayin ko ang bawat isa na pumasok. Ikaw na mismo nagsabi. Diretso ang tingin ni Old Man Taylor. Dahil sa simula pa lang, ikaw ang may gawa ng gulo na ito, umaasa ako na ikaw mismo ang makayanan ng pagkakamali pagdating ng pamilya Drake. Huwag kalad ka rin ang pamilya Taylor dito. Huwag kang mag-alala. Hindi ko gagawin. Nangako. Ayaw mo. Lolo, kinaladkad na niya tayo dito. Hindi na kami nakikipagtulungan sa pamilya Drake. Ang Southern Hill Real Estate ay isang malaking proyekto at ayaw na nilang mag-collaborate. Wala kaming kinita sa pagkakataong ito sa halip ay gumawa kami ng malaking pagkalugi. Galit na galit si Ivan. Tinaman niya ng tingin. You dumb idiot. Naisip mo ba talaga na hindi mo kami hinaila sa dumi? Hindi bale na. Nakaranas kami ng malaking pagkatalo ngunit hindi iginalang ni Young Master Drake si Selena sa pamamagitan ng pagsisikap na hawakan siya. Nararapat siyang bugbugin. Napabuntong hininga ang matandang Taylor. Nawala lang kami ng 100 milyon ng ganoon lang. Ito ay isang malaking dagok sa pamilya Taylor ngunit hindi kami mamatay sa gutom, sabi niya. I just pray na sana hindi na kami hinanap ng pamilya Drake out of consideration of the friendship they had with. Sa sandaling ito, sumugod ang isang bodyguard ng pamilya Taylor. Master, balita lang namin. Napabuntong hininga siya. Minor injuries lang ang natamo ni Young Master Drake.
Walang anumang komplikasyon. Kabanata 782. Matapos malaman ni Yun ay binugbog si Young Master Drake, ang unang bagay na natural na ginawa ng pamilya Taylor ay ipadala ang kanilang mga bodyguard upang magtanong tungkol sa sitwasyon. Nakahinga ng maluwag si Old Master Taylor nang malaman na si Young Master Drake ay nagkaroon lamang ng menor de edad na pinsala. Dahil ang sugat ay hindi malubha, marahil si Master Drake ay hindi magagalit sa kanila at gumawa ng malaking kaguluhan dito. Sa karamihan, makakahanap siya ng hitman na Last Lawson's throat, tutal hindi naman kasali ang iba. Thank God, minor injury lang. Salamat sa Diyos. Dumagpak si Old Master Taylor sa armchair, makikita ng lahat na ang malaking bato sa kanyang puso ay itinaas. Tilina at kitang-kita sa kanilang mga titig ang palitan ng tingin at pahiwatig ng pagkadismaya. Ang sipa mula sa hindi naman mahina ang kahapon. Napakalakas ng kanyang sipa kaya nahimatay si Young Master Drake sa sumunod na segundo. Imposibleng mahina lang ang injury niya at malamang impotent siya sa sipa na iyon. Gayunpaman, at hindi tanga si Selena, halatang magandang white lie ang ikinalat ng pamilya Drake. Dahil tinatakpan nila ang katotohanan, ibig sabihin ay matinong tao si Master Drake, o kahit man lang matalino siya na hindi siya dapat gumawa ng hoha dito. Ngunit, Lolo, kahit na si Young Master Drake ay bahagyang nasugatan, ang proyekto ng South Hill Real Estate ay wala na ngayon. Hindi na kami papayagan ng pamilya Drake na ituloy ang project. Sino ang makakabawi sa mga pagkalugi? Ramdam ni Ivan ang hilaw na galit na kumukulo sa kanyang dugo nang malaman iyon ang naging salarin ng malaking pagkalugi. Hindi niya maaaring hayaan ang Beastard na ito off ang hook, ninais niyang humanap ng paraan para mapaalis siya sa pamilya Taylor. Babayaran ko ang pagkalugi. Gayunpaman, sa pagtataka ng lahat, humakbang pasulong at nagpahayag ng malakas. Diba 100 million lang? Pagbabayad ako, Huwag kang maging katawa-tawa. Naisip mo na ba ito? Anong pera ang gagamitin mong pambayad? Ang bilyong na panalunan mo mula kay Young Master Turner. Huwag mong kalilimutang nangako kang magdaraos ng isang party na yayanig sa buong Eastfield para sa pinakamamahal mong asawa. Agad lumiwanag ang mukha ni Ivan Samga sa litani. Dahil gusto ng Beastard na ito na magpanggap bilang isang tycoon at nagalok na bumawi sa mga natalo, bakit hindi? Anong kalokohan ang pinagbubuga mo? Pareho kayong walang trabaho ngayon ni Selena. Paano mo kayang gampanan ang ganoong responsibilidad? Muntik nang atakihin sa puso si Fiona at napaikot ang mga mata sa likod ng utak niya nang marinig niya kung ano sinabi. Agad niyang hinilabak to her side habang pinagsasabihan niya. Talaga, siya ang dapat managot sa pagkawalang ito. Kung hindi dahil sa kanya, ang malaking proyektong ito ay hindi mag-flush down the drain ng ganon-ganon lang. Agad na sumingit si Theodore sa seryoso at matigas na tono. Dahil ang pagkawala ay sanhi natural na sa kanya ang magbayad nito. Oo, tama sila. Hindi kailangang maging ingrandi ang kaarawan ni Selena, ilang confetti, alak at pizza lang ang gagawin. It'll be Cecilia's wedding on that day anyway, malamang ay walang bakanting oras ang buong pamilya Taylor para magdiwang kasama si Selena. Ay nako. Hindi mo na kailangang maghanda ng maraming pagkain dahil dadalo sa kasal ni Cecilia ang lahat ng big shots at mga lokal na autoridad. Umalangaw-ngaw ang ina ni Cecilia habang humahakbang. Nag-aapoy sa galit si Fiona na ang kanyang mga mata ay parang dalawang bowl ang apoy na maaaring mag-apoy matching abo anumang oras. Malinaw na hindi isinama ng brat na ito ang kanyang utak ngayon, kung hindi, paano siya magbubuga ng ganoong kalokohan. Tingkit ang kanyang anak na babae ay parehong walang trabaho, marahil, ilang milyon na lang ang natitira. At ang $70 milyong na iyon ang nanalo mula kay Kelly Gold sa pagsusugal ay ibinigay din kay Fiona. Ngayon, ang isyu ay tungkol sa pagkalugi na nagkakahalaga ng $100 milyong at ang brat na ito ay talagang nagsabi na siya ay magtitiis. Tumango si Old Master Taylor bilang pagsang-ayon pagkatapos niyang pag-isipan ang bagay na iyon. Kasalanan mo talaga ito at dahil sinabi mong ikaw ang mananagot, dapat kang maglipat ng $100 milyong sa account ng kumpanya. Tama ka. Ito talaga ang dapat kong pagbayaran. Iniyo ko ang kanyang ulo at hiningi ang account number ng kumpanya mula sa mayordomo, na pagkatapos ay inilipat niya ang $100 milyong.
Nakikita yung napaka-responsableng tao, may bakas ng paggalang na ipinakita sa mga mata ni Old Master Taylor. Ang galit na umiikot sa loob niya kanina ay nawala na ngayon. Lahat tama. Dahil hindi nagkaroon ng malaking pinsala si Young Master Drake, sana ay hindi na sila maghahanap ng gulo. Pero kung darating sila para ipaghiganti si Young Master Drake, umaasa ako na ikaw ay umasenso at tiisin ang mga kahihinatnan. Huwag mo kaming kalagkarin pababa sa bangin na ito. Huwag kang abala, Lolo Taylor. Hindi sila mangangahas na pumunta, at kung talagang gagawin nila, halos naghuhukay sila ng kanilang sariling mga libingan. Kabanata 783. Chuckled in return. Dahil sa kanyang mga salita, natahimik ang mga tao. Lalong naging mayabang ang nakakatakot na snob na ito. Ang kabilang partido ay ang pamilya Drake, hindi ilang iba pang maliliit na hipon, at talagang naglakas loob siyang magsabi ng ganoong bagay. At ang iba ay bumalik sa kanilang tahanan hindi nagtagal. Nang sumunod na 2 o 3 araw, ang pamilya Taylor ay namumuhay sa isang estado ng takot. Sa tuwing lalabas ang alinman sa mga Taylor, kinakailangang magdala ng 12 ng mga bodyguard. Habang nasa Sevilla, hindi pinayagan ni Fiona at Selena out sa lahat ng gastos, lahat ay dapat manatili sa bahay. Makalipas ang 2 araw pa at walang palatandaan ng pamilya Drake ay nakaramdam ng malaking kaginhawaan si Fiona. Parang walang balak ang pamilya Drake na ipaghiganti si Young Master Drake. Hell no. Ang pinuno ng Eagle Clan, Linuman, na naghintay ng ilang araw para sa isang paputok na labanan sa pagitan ng mga Drake at ay dilang-dila sa kasalukuyang sitwasyon. Paano niya naisip na ang episode nga ayusin ba ang pagbugbog kay Young Master Drake sa paraang perfunctory? Pagamat inihayag ng pamilya Drake na ito ay isang banayad na pinsala, si Timothy ay ang batang master ng pamilya Drake pagkatapos ng lahat. Paano lunukin ng mga Drake ang galit na ito? Sa huli, ang kinalabasan ay hindi na ipinagpatuloy ng pamilya Drake ang kontrata ng South Hill Real Estate sa pamilya Taylor. Walang iba kundi iyon. James Drake? Duwag. Siya talaga, sandaling hindi nakaimik si Lee. Noong una ay binalak niyang gamitin si James Drake para mawala ngunit hindi niya inaasahan na ang mga Drake ay mga duwag. Master, sa tingin ko, mas mabuting sundin natin ang orihinal na plano. Si James Drake ay isang maislan at maingat na tao. At dahil medyo nasugatan lang si Young Master Drake, at dahil ayaw nang ituloy pa ng kabilang partido, wala na tayong magagawa. Tumingin ang medyo may edad na lalaki kay Lee at nagsalita. Tama. Mukhang iyon lang ang paraan upang pumunta. Badiin na ibinato ni Lee ang kanyang mga kamao at tumugon. Kami ay kumuha ng ilang mga lalaki mula sa Green Sky Hall. Minsan patayin ang mga tauhan natin, papatayin din natin ang mga lalaking iyon. Sa ganoong paraan lamang natin may frame ang Green Sky Hall para sa gawa. Matapos pag-isipan ng bagay na iyon, pinaalalahanan ni Lee ng mabuti ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Huwag kang mag-alala, Master. Kukunin muna namin ang 3 lalaki mula sa Green Sky Hall at kukunin ang kanilang mga token. Ito ay mas madali sa ganitong paraan. Sa sandaling mamatay ang ating mga tauhan, mamamatay din ang mga lalaki mula sa Green Sky Hall. Isang masasamang ngiti ang ipinakita ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Lahat tama. Tige lang. Iminuwestro ni Lee ang isang wave ng dismissal patungo sa lalaki. Mahal, 10 araw na lang at kaarawan mo na. Lumabas tayo at mamasyal sa kalye. Inawakan ni Selena ang kamay niya habang tumatawa. Honey, wala naman tayong reservation sa hotel diba? Bakit hindi natin gawin iyon ngayon? At sa tingin ko ay wala masyadong bulwagan na mapagpipilian ngayon. Damn. Bakit kailangan pang gawin nitong si Cecilia ang kasal niya sa mismong araw ng party namin? Hindi masyadong maraming tao ang pupunta sa party natin. Napangiti si Selena at nagpatuloy, pero, hindi rin ito masama. Ang bilyon ay sapat na upang masakop ang lahat, ngunit ngayon, marahil, natitira ka na lamang sa ilang daang milyon. We should spend wisely, few tables here and there and some basics will do. Hayaan mong kalkulahin ko, sa tingin ko, sapat na ang 10 milyon para bayaran ang lahat. Mahal kong asawa, mangyaring huwag mag-alala tungkol dito. Nakapag-book na ako ng hotel. Bahagyang ngumiti at nagpatuloy, relax ka lang at hintayin ang iyong kaarawan. Kabanata 784.
Hindi pwede. Nabook mo na. Tinong bodyguard ang ipinadala mo para gawin itong reserbasyon para sa iyo? Nawala nang masabi si Selena. Ilang halatang linya ang nabuo sa pagitan ng kanyang mga kilay habang nagsasalita siya. Ilang packs na ba ang nabook mo? At magkano ang binayaran mo para dito? Natatakot ako na ang ating kasalukuyang ipon ay hindi sapat upang masakop ang lahat pagkatapos ay magiging isang problema. Wala na tayong masyadong pera, mas mabuting huwag mo nang ubusin lahat. Honey, huwag kang mag-alala. Mag-relax, maupo, at maghintay sa darating na araw. Ipinapangako ko sa iyo na ang sorpresa ay magiging kahanga-hanga. Umadjejek habang hinihila si Selena palabas. Terena, mahal ko. Lumabas tayo para mamasyal, mamili tayo at saka bumisita sa cybercafe ni Ben para makita kung ano ang takbo nito ngayon. Kamusta na? Ang unang araw ng pagbubukas ng kanyang cybercafe ay kahapon. Tagot ni Selena na may mapait na ngiti. Ha? Kahapon ang unang araw. Bakit wala siyang sinabi tungkol dito? Hindi man lang ako makapagpadala sa kanya ng bouquet of flowers para batiin siya. Ang tampok ni Morph sa isa sa mga tunay na sorpresa kapag narinig niya ang balita. Ayos lang, may pinadala akong bouquet. He kept reminding me to keep it a low profile, kaya hindi talaga kami nag-celebrate ng opening. Tagabi lang. Tabay kaming lumabas para sa isang simpleng pagkain bilang pagdiriwang. Nang bumagsak ang huling syllabus. Halos hindi maitago ni Selena ang biglaang pagsiklab ng saya sa loob niya na lumiwanag ang kanyang mukha. Mukhang lumaki na talaga si Ben. Mas mature na siya kaysa dati. Gayunpaman, hindi nagtagal pagkatapos na mamasyal ang dalawa sa lugar, isang eksena ng tatlong lalaki na sumusunod sa isang grupo ng mga batang babae ang lumitaw sa harap nila. Ang isa sa mga lalaki ay talagang nagpapanggap na bulag, nakasuot ng salaming pang-araw at gumagamit ng tungkod ng Pathfinder, at ang mga batang babae na nauna sa kanila ay nakasuot ng miniskirt. Ano ba? Umaba ng malalim ang mukha ni sa eksenang nasa harapan niya. Pagkatapos ay sinabi niya kay Selena, Selena, tumingin ka doon. Yung mga taong nagpapanggap na bulag, dapat sila ay taga Green Sky Hall. Parang kinukunan na naman nila ng litrato ang undergarment ng mga babae. Mga bangkos ng Beastard. Hindi ba talaga nila mapipigilan ang paggawa ng maruruming gawain? Diba? Ano ang napatingin si Selena sa direksyon na iyon itinuro niya at naramdaman niya ang galit na dumadaloy sa kanyang mga daluyan ng dugo. Gayunpaman, mabilis siyang nakaisip ng isang bagay at lumingon, teka, hindi ka na naman makikialam ha. Honey, kilala mo ako, walang paraan na pumikit ako sa ganoong bagay. Tinapos ang kanyang huling salita at nagmamadaling humakbang patungo sa grupo ng mga lalaki. Pinalaanan niya ang Green Sky Hall na huwag ipagpatuloy ang mga ganitong karumal-dumal na gawain at nangako rin ang kabilang partido. Naisip niya na natural na tutuperin ng mga taga Green Sky Hall ang kanilang mga salita, kaya hindi na niya ito pinag-isipan pa at nagpadala ng isang tao para subaybayan sila. Hindi niya akalain na ginagawa pa rin nila itong dirty business sa ilalim ng kanyang ilong. Tila ang kabilang partido ay nagkunwaring nagsasabi ng isang bagay sa harap niya ngunit nanatili bilang isang sorrow sa likuran nila palihim at palihim. Hindi nila kinuha seryosong sabi ni kung ganoon, kung hindi ko ipapadala ang ilan sa inyo sa impyerno, iisipin ninyong isa akong tigre ng papel. Lumapit sa kanilang tatlo at sumigaw. How dare you still do such dirty deeds? Napabalikwas ang tatlong dalagang iyon at nakita ang isang lalaki na sumusunod sa kanila. Nakasuot ng salaming pang-araw at nagkukunwaring bulag na may hawak na tungkod sa kanyang kamay, na marahan na itinuro ang kanyang mga paa. Ang tatlong batang babae ay sumigaw ng kanilang mga baga at napaatras ng ilang hakbang sa takot. Morph Sucker! Sino ka ba? May death wish ka ba? Walang pagdadalawang isip na tinanggal ng nagkukunwaring bulag ang kanyang salaming pang-araw. Sa sumunod na segundo, pinalibutan silang tatlo. Hindi, sa tingin ko kayo ang may death wishes. Hindi na makaabala sa lahat ng kalokohan. Tumalon siya ng 2 hakbang pasulong, iniwagayway ang kanyang mga braso, at nagpakawala ng 3 sumasabog na suntok sa bawat isa sa kanila. Kabanata 785. Sa sobrang takot ng 3 babae ay tumakbo sila sa bilis ng liwanag.
Tumingkayad naman at hinugot ang mga token sa bewang ng mga lalaki. May 3 salitang nakaukit sa mga token, Green Sky Hall. Mukhang ang 3 ito ay ilang marangal na underling sa Green Sky Hall, kung hindi, wala silang mga token na ito. Nagpakawala ng malamig na tawa. Nakakuyom ng mahigpit ang kanyang mga kamao. Turuan mo lang sila ng leksyon. Bakit mo sila pinatay? Mabilis na tumakbo si Selena papunta at tanong sa tono ng pag-aalala. Sasaktan mo ang Green Sky Hall ngayong napatay mo na ang mga tauhan nila. Ito ang Green Sky Hall. Narinig ko na sa likod nila may mas malakas at mas makapangyarihang figure. Naalala ko ang pangalan ay tinatawag na parang Kingston Hall. Ang Kingston Hall na iyon ay walang iba kundi ang pinakadakila sa lahat ng hall. Mahal kong asawa, huwag kang mag-alala tungkol dito. Maganda ang relasyon ko sa Goddess of War, Lana. Best buddies talaga tayo. Buong pusong tumawa sa pag-aalala ng asawa at itinapon sa tabi ang token bago kinuha ang kamay ni Selena at mamulong, Wala tayong plano ngayon, bakit hindi tayo bumisita sa God of War Manor ni Lana? Pupunta ba talaga tayo? Papayag ba siya na magkita kami? Pagkatapos ng lahat, siya ang malakas at makapangyarihang Diyosa ng digmaan. Nasa pagitan ng kanyang mga ngipin ang matambok at malarosas na labi ni Selena. Naramdaman niya iyon ay sobrang kumpiyansa. Totoo iyon na iligtas ang buhay ni Lana sa larangan ng digmaan, ngunit ibinalik ni Lana ang pabor. As planned to play Lana a sudden visit, was it really a good idea? Halika na. Magiging okay din, huwag kang mag-alala. Naging maayos ang lahat. Habang nasa loob ng sasakyan sa di kalayuan at Selena, isang lalaki ang walang kapantay na nasa sabik. Napakagaling. Ito ay masyadong FX-king mahusay. Akala ko yung tatanungin sana sila kung saang bulwagan sila kabilang at ipapatay ang kanilang sarili o kung ano sa linyang iyon. Hindi ko inaasahan niya napakainit ng ulo at talagang pinatay sila ng walang pag-aalinlangan. Boss, ano ang susunod nating gagawin? Tanong ng 2 pang lalaki sa loob ng sasakyan. Ano ang susunod nating gagawin? Tipi ka ba o retard? Lumabas at itapon ang mga bangkay. Mas mabuting sunugin sila at alisin ang anumang ebidensya. Pagkatapos ay babalik tayo at papatayin ang 3 tunay na lalaking Green Sky Hall na nahuli natin noong isang araw. Isang evil green ang lumitaw sa feature ng middle-aged na lalaki. Medyo tiwala ako niyan tiyak na pupunta sa Green Sky Hall at gagawa ng malaking kaguluhan tungkol sa bagay na ito. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at ang 2 pa ay umalis upang patayin ang 3 lalaki mula sa Green Sky Hall matapos hawakan ang 3 hingal na katawan at pagkatapos ay bumalik sila sa Eagle Clan at masayang nagsumbong sa head. Samantalang sa kasalukuyan at si Selena ay nagkukwentuhan at namamasyal sa isang mall. Pumunta sila upang pumili ng isang pares ng jade bracelets para kay Lana, ang Diyosa ng digmaan, pagkatapos ay hindi nagtagal nakarating sila sa mansyon ni Lana. Sa harap ng manor, may ilang bodyguards na kinuha ni Lana. Parang mga recent hire lang sila dahil ayaw ni Lana na basta nalang binisita ng iba at guluhin ang buhay niya. Iyon ang dahilan kung bakit kinuha ang mga bodyguard na ito. Mga Ginoo, kami ay mula sa pamilya Taylor, ito ay si Miss Selena, at ako ang kanyang asawa. Naparito ako upang magbigay ng espesyal na pagbisita sa Diyosa ng digmaan. Umiti at nagsalita sa mga bodyguard. Ang pamilya Taylor. Natulala saglit ang isa sa mga bodyguard, saka siya nag-wave ng kamay. I'm sorry but both of you better leave the manor. Kahit na bumisita ang isang first class na pamilya tulad ng Georges, Mons at iba pa, hindi sila makikita ng ating Goddess of War. Not to mention that you're only some Taylors. Tama siya. Pinsang bumisita si James mula sa pamilya Drake, itinaboy siya. Nanunuya ang isa pang bodyguard. Oh, kung gayon, guguluhin kita upang ipaalam sa Diyosa ng digmaan ang tungkol sa ating pagdating. Naniniwala ako kung ipinaalam mo sa kanya, tiyak na makikita niya tayo. Chortled sa isang disdain paraan. Kung hindi lang siya natatakot na ma-expose ang identity niya, talagang papagalitin niya ang mga ito. Pumunta siya rito upang bisitahin ang sarili niyang alagad, ngunit ang mga hipon na ito ay nang-ahas na pigilan siya. Kung nasaksihan ni na Joseph Smith, Fernando Campbell at Ethan Hayes ang eksenang ito, tatawa na sana sila. Kabanata 786.
Buntong hininga. Bro, hindi naman sa ayaw kitang tulungan. Kahit na ipaalam ko sa Diyosa ng digmaan, magiging walang kabuluhan. Isang bagsak na buntong hininga ang pinakawala ng isang bodyguard. Magiging pareho ang kalalabasan, hindi kanya makikita. Gayunpaman, pumasok siya sa loob bilang sinabi kahit na siya ay nagpakita ng pagkainip sa kanyang tono. Sir, ma'am, may bisita ang Diyosa ng digmaan ngayon, ang Reyna ng digmaan, mula sa ibang lungsod. Siya ay sadyang lumipad ng 1,000 milya upang bisitahin ang ating Diyosa ng digmaan. Nabalitaan ko na may malapit silang relasyon. At itong Reyna ng digmaan ay isa rin sa mga nasasakupan ni Goddess of War. Kaya sa palagay ko ang posibilidad ng Goddess of War na handang makita ka ngayon ay wala. Malamig ng inisyo ng isa pang bodyguard at Selena at tinapunan sila ng isang walang galang na titig. Ang mga taong ito ay mula sa pamilya Taylor, isang pamilya na maswerteng na-upgrade sa isang pangalawang klase na pamilya kamakailan, ngunit nagnanais na makilala ang Diyosa ng digmaan. Not to mention na ay isa lamang ampon na manugang ng mga Taylor. Kumpiyansa siyang tiyak na pipigilan sila ng Diyosa ng digmaan. Maya-maya, ang mga bodyguard na nagulat ng insidente ay tumakbo lahat sa bilis ng liwanag na nakatingin at Selena bilang paggalang. Sir, ma'am, pumayag na ang Diyosa ng digmaan na makita ka. Pakiusap sumunod po kayo sa akin. Hindi pwede. Ang iba pang mga bodyguard ay hindi sinasadyang naglabas ng mga bulalas ng pagkagulat. Hindi nila akalain na papayag talaga ang Goddess of War na sila na makita at Selena. Malapit na, at si Selena ay dinala sa isang bulwagan sa villa. Isang Reyna ng digmaan sa edad na 30s ang nakikipag-chat sa Diyosa ng digmaan. Mayroon akong mga kagalang-galang na bisita. Hindi ko akalain na kayong dalawa ang pupunta sa akin ngayon. Parang medyo kinakabahan si Selena. Mayroong isang Reyna ng digmaan at isang Diyosa ng digmaan sa harap niya, at silang dalawa ay mula sa pinakatuktok ng lipunan. Kahit na nakilala na niya ang mga big shots noon, walang paraan para manatiling kalmado siya sa harap ng mga kilalang tao. Hindi masama sa lahat. Ang iyong bahay ay mahusay na kagamitan. Napakayaman. Hindi inaasahan ni Selena upang maging komportable sa manor ni Lana, hindi niya binati ng magalang si Lana at ang Reyna ng digmaan. Sa halip ay nagsimula siyang gumala at humanga sa palamuti. Mabilis na hinailan ni Selena ang sulok King's Mangas upang ipaalala sa kanya ang kagandahang loob. Doon lang ginawa arched his hands before the two ladies and greeted politely. Ikinagagalak kong makilala ka, ang Diyosa ng digmaan, si Lana Zex at ang Reyna ng digmaan, si Queenie Lynch. Kilala mo ako, baka sa mga mata ni Queenie ang pagkagulat at pagkagulat. Ilang sandali ang nakalipas nang marinig iyon ni Lena ay narito, siya ay nabigla sa tuwa at halos hindi maitago ang kanyang kasiyahan. Hindi man lang siya nagdalawang isip bago inutusan ang kanyang mga bodyguard na hayaan na at pumasok si Selena. Kaya naman, medyo na-curious siya sa lalaking ito, White nagtataka kung sino ba talaga ang lalaking ito, para talagang makakuha ng ganoong mataas na paggalang at paggalang mula kay Lana. Madalas kong marinig na binabanggit ng Diyosa ng digmaan ang iyong pangalan. Kaya naman, natural na alam ko kung sino ka. Si Queenie Lynch, ang Reyna ng digmaan, na hindi lamang maganda kundi pati na rin ang kanyang flying dagger technique ay hindi nagkakamali. Lalo na ang labanan sa bokana ng River Heart Month, ito ay kahanga-hanga at ginawa kang tanyag mula noon. Umisi at dahan-dahang ibinuka ang mga salitang iyon. Ikaw, ito, ako, hinalikan agad ng pingkang pisngi ni Queenie mga salita ni. Paano siya nakilala ng estranghero sa harap niya? Ang pinaka nakakalokang balita ay madalas daw siyang banggitin ni Lana sa kanya. Ibig bang sabihin nito ay palagi siyang nakikipaghalubilo kay Lana? Sa kasong iyon, ang pagkakakilanlan ng ampon na manugang na ito ng pamilya Taylor ay malinaw na hindi simple. At hipag, maligayang pagdating sa aking habang tahanan. Basta maging komportable ka, parang kapatid ko, lagi akong inaalagaan, kaya huwag kang mahiya or what, okay? Kabanata 787. Ang ikinagulat pa ni Selena ay sila na ang nagkusa na samhandle at nakipagkamay sa kanya. Magiliw nang umiti sila na kay Selena habang bukas ang mga braso nitong tinanggap sila. Ito, paano ito magiging okay?
Nambobola at nagtataka si Selena, at the same time, hindi niya alam kung ano ang isasagot. Anong hindi okay dyan? Kagaya ng sinabi ko, at close talaga ako, best buddies that kind of close. Kaya natural na sa akin na tawagin kang hipag. Habang nagsasalita si Lana, tumingin ang mga mata niyang nagpapahayag at saka lamang humarap kay Selena. Nang makita ang gayong matalik na pag-uugali sa pagitan nilang dalawa, naalala ni Selena ang episode na nangyari noong nakaraan. Pagamat ang bulong-bulungan ng pagiging sugar baby ni Lana ay puro hindi pagkakaunawaan at hindi nakipagkita kay Lana pagkatapos. Maaaring makatulong si Selena ngunit mag-alinlangan sa kanilang relasyon. Ang relasyon sa pagitan at si Lana ay tila lampas sa ordinaryong mabuti. At saka, sister-in-law, ang tawag ni Lana sa kanya, possible kayang may ambiguous yet romantic relationship silang dalawa. Kahit na ay hindi sugar baby ni Lana. Nangyari lang ang ganoong relasyon nang umabot na sa medyo hindi malinaw na romantic level ang dalawa. Kung hindi, bakit sila papayagan ni Lana ng ganoon kadali, at masyado siyang naging masigasig sa pagbisita nila? O tama na. Siya nga pala, galing ang pares ng bracelets na itot ako. Pinipili namin ito para sa iyo, sana ay magustuhan mo ito, ang Diyosa ng digmaan. Sumilay si Selena ng nakakainis ng ngiti. Mabilis siyang nag-isip ng kung ano at iniabot ang gift box kay Lana. Talaga? Wow! Hindi dapat. Pikasa eso kasa. Prituhin mo na lang ang bahay ko bilang sarili mo, hindi mo na ako kailangang bilhan ng kahit ano. Masayang tumawa si Lana, at saka nagpatuloy, feel free to walk around. I'll ask the kitchen to prepare a few more dishes and we'll have a few drinks sa tanghali. I'm so happy na makakarating kayo ngayon. Nawala si Lana sa sala upang hanapin ang mga chef pagkatapos niyang matapos ang kanyang pangungusap. Mas maraming tanong at alinlangan ang namumuo sa puso ni Selena. Naramdaman niya na ang relasyon sa pagitan at si Lana ay hindi simple. At saka, ilang beses na binanggit ni Lana na itinuring na lang ang kanyang bahay bilang sarili nila, maaaring ito ba ay isang pahiwatig ng isang bagay. Maaaring mayroon silang relasyon na lampas sa pagkakaibigan, at gusto nilang magkaroon muna ako ng paghahanda sa pag-iisip. Nakagat ni Selena ang malarosas niyang labi habang bumubulong sa sarili. Hindi magiging masamang ideya kundi magkaroon ng Lana bilang kanyang pangalawang asawa at lahat ay nanirahan ng magkasama. Pagkatapos ng lahat ay isang lalaking mahilig manggulo. Na-offend lang niya ang pamilya Drake ilang araw na ang nakalipas. Masyadong nakakabahala ang ugali niyang ito at hindi makatulog ng maayos ang mga tao sa paligid niya sa gabi dahil sa takot na makaganti sa pamilya Drake. Kaya naman, kung kasama si Lana, tapos kahit ang pamilya Drake ay hindi maglalakas loob na saktan ng sinuman sa kanila. Bukod pa rito, si Lana ay isang kaakit-akit na babae na may kaakit-akit na magandang figure, at siya ay may mataas na katayuan din. Ito ay isang pagpapala para makasama siya. Mahal, ano ang iniisip mo? Napansin ni Selena na malalim ang iniisip ni Selena, hindi niya maiwasang magpakawala ng maliit na ngiti. Tara, labas tayo para mag-casual walk. Ang ganda at malawak talaga dito. Inawakan niya ang kamay niya habang nagsasalita. Pagkasabi nun, nilinggan niya ang kanyang ulo, hinarap si Queenie, at sinabing, mahal na reyna ng digmaan, gusto mo bang sumama sa amin sa paglalakad sa labas? Mas gugustuhin kung hindi. Naglakad-lakad ako kasama ang Goddess of War kanina. Mangyaring magpatuloy nang wala ako. Tawa ng tawa si Queenie. Kung pumayag siyang maglakad kasama nila, siya ang magiging third wheel. Paano siya naging third wheel kapag nakita niyang all lovely-dovey ang mag-asawa? Mahal, hindi naman masama si Lana. Bilang isang diyosa ng digmaan, hindi siya mayabang o bastos. Nang nasa labas na sila, nagtanong si Selena at tumingin sa kanya na parang palihim na magnanakaw. Gusto niyang pag-aralan ang reaksyon nito. Well, siya ay talagang isang mabuting babae. Bob bilang pagsangayon. Tila na ang kanyang alagad, syempre, alam niyang mabait ito. Kabanata 788. Namulaklak ang pag-asa sa loob ni Selena nang marinig niya opinyon ni Lana. Katulad Jimmy, magandang impression kay Lana. Kung ganoon, posible bang magkasama sila? Kung marahil sila ay nasa isang hindi maliwanag na relasyon na lampas sa pagkakaibigan sa loob ng mahabang panahon.
Kahit na, hindi tinanggihan sila na tulad ng ginawa niya kay Sharon George. Sa tingin mo ba mabait siyang babae? Ganon din ang iniisip ko. Napayuko si Selena habang nag-verify. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa mahinang boses, kung pareho kayong mataas ang tingin sa isa't isa, kung gayon. Sa tingin ko, mahal, maaari mo siyang maging pangalawang asawa. Tanggap ko ito ng buo. Eyes was as wide as saucers and his jaw dropped to the ground nang marinig ang ibinuga ni Selena. Ha? Anong problema, honey? Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Sa tingin ko ay mabuting babae siya ngunit hindi ko siya iniisip sa ganoong paraan. Pero, anong masama doon? Dahil maganda ang pakiramdam ninyo sa isa't isa, maaari rin tayong mag-isip sa direksyon na iyon. At baka unti-unti kang magkakaroon ng nararamdaman para sa kanya. Sumabog si Selena. At saka, kung magkasama kayo, wala akong dapat ikatakot na baka magkagulo kayo at mamatay balang araw. Dahil kaya kang protektahan ni Lana. Pinoprotektahan niya ako, isang walang imik na tingin ang tinakpan. Mas parang pinoprotektahan ko siya. Tigilan mo na naman ang pagbuhos ng kalokohan. Siya ang Diyosa ng digmaan, paano mo siya mapoprotektahan? May kakayahan ka bang protektahan siya? Hindi marunong tumawa o umiyak si Selena account ni. Hinawakan niya ang kamay nito at nagpatuloy, anyway, sa tingin mo ba ay kakaiba talaga? Ang tinutukoy ko ay ang Supreme Warrior. Sino ba talaga itong Supreme Warrior? Narinig ko na siya ay hindi kapani-pani walang makapangyarihan, higit sa lahat ng mga Diyos ng digmaan. Pero sa kasamaang palad, wala pang nakakita sa mukha niya, kaya na-curious ako. Tinubukan niyang pigilin ang mga tawa niya, kasabay nito ang pag-iyak niya nang marinig iyon. Sa loob-loob niya, bumubulong siya sa kanyang sarili, hindi lang nakita mo ang Supreme Warrior, kundi nakabuo ka na rin ng pamilya kasama niya. Isang ngiti ang kumawala sa kanyang bibig. Tinulupot niya ang kanyang malakas na braso sa baywang ni Selena at sinabing, honey, bakit nasasabik ka sa tuwing pinag-uusapan mo ang Supreme Warrior? Don't tell me na in love ka sa kanya, sino ang pinakamalakas at pinakamakapangyarihang lalaki sa Daxie? Sige. Kung ang lalaking ito na nagkataong nagkagusto sa iyo at humiling na pakasalan mo siya, sasagutin mo ba? Sa sumunod na segundo, binaril ni Selena isang nakakamatay na titig at inikat ang kanyang mga mata. Anong kalokohan na naman, bakit ko siya sasabihing oo? Napakaganda ng pakikitungo sa akin ng asawa ko, sapat ka na sa akin. At saka, ang Supreme Warrior ay napakaganda at makapangyarihan. At may mataas na posisyon sa bansang ito. Kahit na mapansin niya ang aking pag-iral. Hindi ako karapat-dapat sa isang makapangyarihang figure na tulad niya. Okay, paano kung karapat-dapat ka? Umiti ng mapait at mas lalo pang tumango. Well, hindi rin uobra yan. Ikaw ay higit pa sa sapat. Pinulupot ni Selena ang kanyang mga braso kay Fane bilang ganti at idiniin ang kanyang mukha dibdib ni. Ang kanyang mukha ay pula at kaibig-ibig. Uto, sobra ka na rin. Sa di kalayuan, si Lana, na nakatayo malapit sa pinto, ay palihim na kinunan ng litrato ang magkasintahang mag-asawa sa hardin at ipinadala ito sa message group. Sa grupong ito, mayroong 9 na dakilang Diyos ng digmaan, maliban. Karaniwan, ang grupo sa pakikipag-chat ay tahimik na parang mouse, ilang mga mensahe lamang ang lumalabas sa panapanahon. Wow, Lana, mali ba ang nakita ko o ano? Ito ang aming guro. Tuwang-tuwang bulalas ni Abner Young, isa sa Nis Great Gods of War, sa isang text na ipinadala niya. Diyos ko! Ang tagal ko na rin hindi nakikita si Master, ang babaeng iyon ba ang mistress? The photo is only showing her back. Nalulungkot ako na hindi ko alam kung ano ba talaga ang itsura ng mistress. Si Ethan Hayes, na nasa kalagitnaan ng pagtrato sa isang tao, ay parehong nasa sabik matapos makita ang mensahe sa grupo. Sa kasamaang palad, ayaw ng ating guro na guluhin natin ang kanyang matiwasay na buhay. Kung hindi, talagang umaasa akong bumisita sa Eastfield at makita kung ano ang hitsura ng aming may bahay. From this photo, kahit likod niya lang, nahihinuha ko na ang ganda niya. Si Fernando Campbell, isa pang Diyos ng digmaan, ay halos hindi rin mapigilan ang kanyang kaligayahan. Kabanata 789. Tinagtagal, nagsimulang magkaroon ng mainit na talakayan sa loob si Sam Johnson at ang iba pang mga Diyos ng digmaan.
Lana, naiinggit talaga ako na makakasama mo ang aming Panginoon. Ay nako, ang swerte. Tuwang-tuwa na sabi ni God of War Ethan Hayes. Hindi nyo pa alam ito pero sinusubukan ng ating Panginoon na magsagawa ng seremonya ng kasal para sa kanyang asawa sa kanyang kaarawan. Hindi pa alam ng asawa ni Master ang tungkol dito at iniisip lang niya na may planong birthday party ang Master namin. Gayunpaman, nakapag-book na ako ng isang hotel ayon sa mga tagubilin ng Master at binigyan na siya ng pahintulot na lahat kayo ay maaaring pumunta kung gusto ninyo. Una, hindi mo maaaring ilantad ang kanyang pagkakakilanlan bilang Supreme Warrior. Pangalawa, walang sino man ang maaaring maglantad sa katotohanan na siya ang iyong Panginoon. Pagpasya kung ano ang gusto mong gawin sa iyong sarili. May ngiti sila na sa gilid ng kanyang mga labi at nagpadala ng isa pang mensahe sa grupo. Ano, lalong natuwa si Ethan. Ang galing. Sa wakas ay makikilala namin ang aming Panginoon pagkatapos ng mahabang panahon at magsaya sa Eastfield. Balita ko maraming magagandang babae dito. Tingnan natin kung makakakuha ako ng asawa dito. Paano ito posible? Ethan, isa kang God of War. Hindi ba't maraming magagandang babae ang naghihintay sa pila para makipag-blind date sa iyo pagkatapos mong umuwi? Single ka pa rin. Mataas talaga ang requirements mo. Nagtatakang tugon ng Diyos ng digmaan ni Abner Yam. By the way, pwede ko bang isama ang mga kapamilya ko? Lana, gusto kong dalhin ang aking mga asawa. May dalawa na akong asawa ngayon. Tanong ni Fernando Campbell sa grupo. Fernando, ang galing mo talaga. Nag-asawa ka ba talaga ng ibang asawa? Nagtatakang sabi ni Lana. Paano ka madaling maakit? Patuloy na sabi ni Fernando. Well, ano ang dapat kong sabihin? Napakaraming magagandang babae na kailangan kong sumuko sa kanilang pang-aakit. Naging mahilig ako sa isang babaeng kilala ko noong bata pa ako. Ikaw, Lana, dapat kang makakuha ng isang tao. Gayunpaman, kailangan mong mag-ingat dahil itinuturing kang mayaman at may mataas na katayuan sa kasalukuyan. Pagmasdan mong mabuti ang mga lalaking iyon dahil ang ilan sa kanila ay maaaring nakalulugod sa iyo upang gamitin ang iyong kapangyarihan. Umiti si Lana at sumagot. Huwag kang mag-alala, Fernando. Naiintindihan ko ito ng malinaw sa aking puso. Ipinalam na sa akin ni Master na lahat ng gustong magdala ng kanilang mga miyembro ng pamilya ay maaaring gawin kung ano ang gusto nila at ituring ito bilang isang paglalakbay. Gayunpaman, ang hotel na nabook ko ay walang helipad. Kung ang sino man sa inyo ay nagpaplanong sumakay sa inyong mga pribadong helicopter, kailangan ninyong iparada ito sa bakanting espasyo sa labas ng lungsod at pumasok sa pamamagitan ng kotse. Sige, nakuha namin. Salamat, Lana. May 10 araw pa at talagang inaabangan ko ito. Sagot ni Fernando. Okay, hihinto ako dito habang naglalakad si Master at ang kanyang asawa. Sasamahan ko sila dahil gusto kong makipag-inuman sa asawa ng ating Panginoon mamaya. Nagpadala na naman ng mensahe si Lana na naging dahilan ng pagkainggit ng lahat ng Gods of War bago inilagay ang telepono sa kanyang bulsa. Paano na? Gusto mo ba? Talagang masarap ang panlasa ni James Drake at ang lugar na ito ay may napakagandang disenyo. Nakangiting tanong ni Lana nang makitang naglalakad ang dalawa. Medyo maganda. I wonder how's the Supreme Warrior Manor? Dapat nating tingnan sa hinaharap. Nakangiting sabi. Sa tingin ko hindi ka makakapasok at ang pinakamagagawa mo ay sumilip sa entrance. Umiti ng mapait si Selena. Nang malaman ni James na darating ang Supreme Warrior at Goddess of War, tinadya niyang inutusan ng mga tao na magtayo ng Supreme Warrior Manor at God of War Villa bilang mga regalo para sa kanilang dalawa. Sa kasamaang palad, ang kataas-taasang mandirigma ay hindi pa nagpakita hanggang ngayon. Ang pag-asam sa kanyang hitsura sa Eastfield ay parang isang panaginip. Gayunpaman, kapaki-pakinabang pa rin ang Supreme Warrior Manor dahil magagamit ito ng Supreme Warrior para sa kanyang bakasyon anumang oras na maglakbay siya sa Eastfield. Kabanata 790. Nagulat si Queenie Lynch dahil kitang-kita niya kung gaano siya kalapitay kay Lana. Pagkatapos nilang mananghalian, lumabas sila para mamasyal. Tumingin kay Lana at nagtanong nang pumunta si Selena sa banyo. Nagawa mo na ba ang hinihiling ko sa iyo na tulungan mo ako? Nakabook na ba ang hotel? Don't you worry,
Nakapag-book na ako ng hotel, wedding dress at kung ano-ano pa. Ang damit pang kasal ay regalo mula sa tindahan. Ano ang dapat kong sabihin? Pilit nilang niregalo sa akin ang pinakamagandang damit ng kanilang tindahan nang malaman nilang ako ang diyosa ng digmaan. Sa tingin ko, tiyak na magiging maganda si Selena dito. Umiti si Lana at nagpatuloy sa pagsasabi. Para sa hotel, nagpasya silang bigyan kami ng 50% na diskwento sa lahat pagkatapos nilang malaman na nandoon ako para i-book ang buong lugar. 50% discount. Napahiya siya sa narinig. Hindi ba sila natatakot na mawala ng pera? Hoy, kailangan mong maunawaan na ako ang diyosa ng digmaan. Automatic na advertisement ang itsura ko sa hotel nila. Ang may-ari ay hindi mawawala ng anumang pera na may 50% na diskwento. Tiyak na gaganda ang future business nila kapag ginamit nila ako bilang subject nila sa advertisement. Napakatalino ng mga negosyanteng ito. Inilibot nila na ang kanyang mga mata bago masayang sabi. Sa tabi nila, napatulala si Queenie sa narinig. Nagbibiro ba sila? Talagang tinanong sila na napalihim na magpatakbo para sa kanya. Bukod doon, mukhang nag-enjoy talaga sila na sa pagtulong sa kanya. Ano ang nangyayari sa pagitan nila? Nagsimula siyang magtaka kung ang dalawa sa kanila ay may ilang hindi maliwanag na relasyon sa pagitan nila nang makita niya kung gaano sila kalapit. Sige, ilihim mo ito. Tumango at tumingin kay Queen of War Queenie. Reyna ng digmaan Lynch, pakiusap na ilihim din ito. Huwag kang mag-alala dahil wala itong kinalaman sa akin. Sa tingin ko babalik ako bukas. Napangiti si Queenie. Hindi siya nakatira doon at narito lamang upang bisitahin ang kanyang superior. Queenie, hindi ka makakaalis dahil siguradong pagsisisihan mo kung aalis ka ngayon. Napangiti si Lana, napatingin sa direksyon kung saan naroon ang inidoro bago ipinagpatuloy ang pakikipag-usap kay Queenie. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang tungkol dito. Naghanda ng seremonya ng kasal para kay Selena at ito ay itinago bilang hapunan sa kanyang kaarawan. Handa siyang sorpresahin si Selena at lahat ng iba pang mga gods of war ay nagmamadaling dumalo dito. Hindi mo ba gustong makilala sina Fernando Campbell, Ethan Hayes, at ang iba pa? Ano? Nagulat si Queenie sa narinig niya. Lana, tama ba ang narinig ko? Ang sabi mo pupunta silang lahat dito. Lahat ng 8 gods of war ay darating para dumalo sa seremonya. Siguradong. Sa tingin mo ba magsisinungaling ako sa'yo? Nakangiting sabi ni Lana. Oh my God, ang galing. Ang lahat ng mga Diyos ng digmaan ay darating. O Diyos ko, ako, hindi ko kayang managinip ng ganito. They are actually, tuwang-tuwa si Queenie na hindi niya alam ang sasabihin at nanginginig ang boses. Ang siyam na dakilang Diyos ng digmaan ay bihirang magkaroon ng pagkakataong magtipon kapag sila ay nasa larangan ng digmaan dahil palagi silang nangunguna sa kanilang koponan at nakikipaglaban sa mga kalaban. Ito ay itinuturing na isang malaking okasyon nang ang dalawang Diyos ng digmaan ay nagtipon sa parehong lugar. Ito ay magiging isang pakiramdam kung ang lahat ng siyam na dakilang Diyos ng digmaan ay nagtipon sa parehong lugar. Mukhang tama ang pinili niya sa pagpunta niya rito. Gayunpaman, hindi nagtagal ay napagtanto niya ang isang problema. Sino noon? Bakit napakahusay niya at nagawa niyang makasama ang lahat ng 9 great gods of war sa seremonya ng kanyang kasal? May biglang sumulpat sa ulo niya. Ang taong ito ay nakasuot ng hugis dragon na maskara at mas malakas na master kaysa sa 9 great gods of war. Ang taong ito ang pinakamalakas na master sa buong hukbo ng Daxia. Ang taong ito ay ang Supreme Warrior. Sa lahat ng ito, walang nakakita sa tunay na anyo ng Supreme Warrior. Posible ba yung nasa harap niya ang Supreme Warrior? Posible bang ikaw ang aking idolo, Master Su? Supreme Warrior. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.